Mabuhay ka forward thinkers. Welcome back sa Melvin C.C. Valenzuela Podcast. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang krimen na matapang at madalas nagdudulot ng pakiramdam ng paglabag at kahinaan sa mga biktima, ang snatching o agaw-bag. Ang ganitong uri ng pagnanakaw, madalas ginagawa ng mga individual na nakamotorsiklo o minsan naglalakad lang, ay umaasa sa bilis at sorpresa para agawin ang mga bag, cellphone, o iba pang mahahalagang gamit mula sa mga shoppers na hindi naghihinala. Susuriin natin ang isang totoong agaw bag incident, aalamin natin ang mga tactics na ginagamit ng mga kriminal na ito, at pag-uusapan natin ang importanteng aksyon at responsibilidad ng bawat miyembro ng security force. Tingnan din natin ang mga SOPs, security policies, at corrective preventive measures na pwedeng i-implement para labanan ang krimen na ito at mapabuti ang seguridad ng mall. Isipin nyo ito, isang shopper ang naglalakad sa isang busy na sidewalk sa labas ng entrance ng mall, abala sa pakikipag-usap sa cellphone. Bigla na lang, isang motorsiklo na may 2 tao ang lumapit mula sa likod. Mabilis na inabot ng passenger ang cellphone mula sa kamay ng shopper at mabilis na umalis ang motorsiklo. Naiwan ang biktima na tulala at nalilito. Ninakaw ang kanilang personal na gamit at pakiramdam ng seguridad sa loob lang ng ilang segundo. Ang senaryo na ito ay nagpapakita ng mga key elements ng agaw bag: sorpresa, bilis, at ang kahinaan ng mga individual na distracted ng kanilang paligid o mga gamit. Madalas target ng mga kriminal na ito ang mga taong naglalakad mag-isa, malapit sa mga kalsada or parking areas, or mga taong kitang-kitang distracted. Ang paggamit ng motorsiklo ay nagbibigay ng mabilis na pagtakas, kaya mahirap para sa security personnel na makareact agad. Ngayon pag-usapan natin ang specific na aksyon at responsibilidad na dapat asahan sa bawat miyembro ng security force sa isang agaw bag situation. Bago ang insidente, prevention. CSO. Dapat maging vigilant ang mga CSO sa mga outdoor areas, tulad ng entrances, parking lots at sidewalks. Dapat silang trained na mag-obserba ng mga kahina-hinalang individual o sasakyan, lalo na ang mga motorsiklo na paikot-ikot sa lugar o nagtatambay malapit sa mga entrances. Dapat din nilang alam ang mga shoppers na maaaring vulnerable dahil sa distractions o naglalakad mag-isa. Security guard. Dapat trained ang mga guard na nakapwesto sa entrances at exits na mag-obserba ng kahina-hinalang aktibidad sa mga nakapaligid na lugar. Dapat nilang alam ang mga karaniwang agaw bag tactics at handa silang makareact agad. Mahalaga ang regular patrols sa outdoor areas, lalo na during peak hours. Supervisor. Dapat tiyakin ng mga supervisor na alam ng mga guard ang risk ng agaw bag at train sila kung paano mag-respond ng epektibo. Dapat din silang makipag-coordinate sa mall management para mag-implement ng security measures sa outdoor areas tulad ng improved lighting, strategic na paglalagay ng mga salamin, at clear sightlines para sa surveillance. Security Manager. Ang security manager ang responsable sa paggawa ng comprehensive security policies na tumutugon sa agaw bag, kasama na ang prevention strategies, response protocols, at pakikipag-coordinate sa law enforcement. Dapat din nilang pag-isipan ang pag-implement ng technology solutions tulad ng license plate recognition systems at enhanced CCTV coverage sa outdoor areas. Habang nangyayari ang insidente, immediate action. CSO. Kung makita ng isang CSO ang agaw bag incident, ang pangunahing responsibilidad niya ay i-alert agad ang security team, magbigay ng description ng mga suspects, ang kanilang sasakyan, kung meron, at ang kanilang direksyon ng pagtakas. Dapat niyang unahin ang kanyang sariling kaligtasan at iwasan ang direktang komprontasyon sa mga perpetrators. Security guard. Pagkatanggap ng alert, dapat mabilis na mag-respond ang mga guard sa lugar ng insidente, i-assess ang sitwasyon, at magbigay ng tulong sa biktima. Kung nakikita pa ang mga suspects, dapat nilang subukang pigilan ito, pero kung safe lang itong gawin. Mahalaga ang pangangalap ng impormasyon mula sa biktima at sinumang witnesses. Supervisor. Dapat idirekta ng supervisor ang security response, makipag-coordinate sa mall management at law enforcement, at tiyakin ang kaligtasan ng mga shoppers at staff. Dapat din niyang simulan ang evidence collection procedures
kasama na ang pagkuha ng witness statements at pag-review ng CCTV footage. Security Manager, dapat ipaalam sa Security Manager ang insidente at magbigay ng guidance kung kinakailangan. Dapat niyang subaybayan ang investigasyon, makipag-coordinate sa law enforcement, at tiyakin na na-file ang lahat ng necessary reports. Pagkatapos ng insidente, corrective and preventive, lahat ng security personnel, dapat i-document ng lahat ng involved personnel ang insidente, kasama na ang witness statements, suspect descriptions, at details ng mga ninakaw na gamit. Dapat silang sumali sa mga debriefings at reviews para matukoy ang mga lugar na pwedeng pagandahin. Supervisor, dapat magsagawa ang supervisor ng post-incident analysis kasama ng team, sinusuri ang response at tinutukoy ang anumang training gaps o procedural weaknesses. Security Manager, dapat magsagawa ang Security Manager ng comprehensive investigation. Sinusuri ang security policies at procedures para matukoy ang mga vulnerabilities na sinamantala. Dapat siyang makipagtulungan sa mall management para mag-implement ng corrective actions at preventive measures para mabawasan ang panganib ng mga susunod pang insidente. Pag-usapan natin ang ilang specific SOPs at security policies na pwedeng makatulong para maiwasan at ma-mitigate ang agaw-bag incidents. Increase visibility in outdoor areas. Dagdagan ang visibility ng security personnel sa outdoor areas, lalo na during peak hours at sa mga kilalang hotspots para sa agaw-bag. Motorcycle patrols. Pag-isipan ang pag-implement ng motorcycle patrols sa parking lots at nakapaligid na areas para makapigil sa mga potential agaw-bag at magbigay ng mas mabilis na response sa mga insidente. Public awareness campaigns. Maglunsad ng public awareness campaigns para turuan ang mga shoppers tungkol sa risk ng agaw-bag at magbigay ng tips kung paano nila mapoprotektahan ang kanilang sarili tulad ng pagiging aware sa kanilang paligid, pag-secure ng kanilang mga gamit, at pag-iwas sa distractions. Collaboration with law enforcement. Makipagtulungan sa mga local law enforcement agencies para magbahagi ng impormasyon tungkol sa agaw-bag trends at para mag-coordinate ng efforts para mahuli ang mga perpetrators. Bukod pa sa mga SOPs na ito, isaalang-alang ang mga corrective at preventive actions na ito. Improved lighting and visibility, pagandahin ang ilaw sa outdoor areas, lalo na sa parking lots at walkways, para mapabuti ang visibility at makapigil sa krimen. Security cameras with analytics. Mag-install o mag-upgrade ng security cameras sa outdoor areas, kasama na ang mga may analytics capabilities na makakadetect ng kahina-hinalang kilos tulad ng pagtatambay o mga individual na lumalapit sa mga shoppers na nakamotorsiklo. Physical barriers. Pag-isipan ang paggamit ng physical barriers tulad ng bollards o planters para ma-restrict ang motorcycle access sa pedestrian areas. Ang agaw-bag ay isang krimen ng oportunidad na pwedeng maiwasan sa pamamagitan ng increased awareness, proactive security measures, at isang coordinated response. Sa pamamagitan ng pag-implement ng mga strategies na ito, ang mga mall ay maaaring lumikha ng isang mas ligtas at mas secure na environment para sa mga shoppers at makapigil sa mga matatapang na kriminal na ito. Tandaan, ang vigilance, paghahanda, at isang well-trained security force ay crucial sa paglaban sa ganitong uri ng pagnanakaw. Salamat sa pakikinig, manatiling ligtas at sumama sa amin sa susunod na pagkakataon para sa isa pang insightful na episode sa seguridad ng mall. Thank you for listening to the Melvin C.C. Valenzuela podcast. If you found this episode helpful, please share it with someone who could benefit. And don't forget to subscribe for more valuable insights. You can find us wherever you get your podcasts. Now, it's time to put these strategies into action. I'm confident you'll see positive results. Remember, growth is a continuous journey, not an event. Embrace it and always grow forward.